We're on here. Welcome to your favorite evening. Blessed Thursday evening, Team Focus. Para sa po yung bilang. Alam nyo, mga kapatid, pagpasensyaan nyo na, medyo ang epekto ng bagyo, kung hindi sobrang liwanag ng camera natin, 5, 4, 3, 2. 2 pa lang, nakalabas 2, lumabas. May sabi ng 1. Ay, nako, magandang gabi po sa inyo lahat. Isang malamig na gabi, no, sa lahat ng mga kapatiran natin. Alam mo, ang Diablo talagang demonyo, no? Talagang simula pa kaninang Baptist lunch, di tayo ano kayang alam ko na, Sir Dominic. Ano yun, sir? Alam kasi ng Diablo ngayon na walang pasok. Malaki ang tendency na maraming makakapanood na young people ngayon. Ay, tama. Diba? Yes. Hindi man natin makikita sa live Facebook yung number ng dami kasi ito naman ay gadget lang.
Pero makikita natin yan mamaya sa mga stations. So, di ba? Malaki ang possibility na marami tayong maipon na kabataan at marami makamakinig na kabataan yan kasi walang pasok. Yes, sir. Kaya sinusubukan ng Diablo guluhin eh. Alam mo kanina, sa Baptist Lunch, okay na eh. Pinukpok lang talaga yung lamesa eh. Namatay lahat eh. Lahat? Oo. Paano ba naman kasi? Gento kwento ko sa'yo. Sige. Kwento ko sa inyo yung totoong nangyari sa Baptist Lunch kanina. Di, live kami. Oo. Medyo nagpa-fluctuate yung internet. So, naayos ni Sir Junkie. Okay na. Okay na. Itong boom na to, akin kasi to eh. Akin to eh. Yes. Pinarentahan ko lang sa simbahan to eh. Joke lang ha. Hindi, akin to. Binigay ko sa church. Ngayon, bumababa, gumaganon. So, ang ginawa ko, inangat ko. Ngayon ko. Tapos sabi ko kay Sir Romir, siguro, mga sa susunod siguro, higpitan lang natin to. Medyo kailangan lang nito ng konting higpit. Star Allen to eh. Alam mo kung anong ginawa ni Sir Romir? Kinausap niya ako during live. Tinanong niya ako, may gamit ka ba dyan, sir? During live yan. During live. Di sinagot. Sabi niya sa akin, may gamit ka ba dyan, sir? May pangano ka ba dyan? Di sinagot ko siya. Sabi ko sa kanya, di ko alam, mamaya kasi live ba ako. Okay lang mo, nagsasalita ako. Tapos, dinatawa siya. Natawa. Noong natawa siya, pinalo niya yung lamesa dun sa ano nila. Pang! Shutdown lahat eh. Grabe. Pagpalo niya na gano'n, boom! Shutdown, Brad. Wala talaga natira. Imagine ko yung pangyayari. Grabe, boy. Boy, natulala ako. Sabi ko sa'yo. Hindi ko alam kung matatawa na ako, maiinis ba ako, papagalitan ko ba siya o ano eh. Shutdown lahat din. Buti na lang nagkataon, Sir Dominic, na umayon din yung internet connection talaga na medyo humina din talaga. Kaya, syempre, nakapag-live kami, naka-recover, di ba? Naka-recover kami, nag-live ulit. Yun na, pumalya na yung internet. Sabi ko, sige, wag na lang ituloy. Kaya, kanina pa itong Diablo na to eh. Tapos ngayon, mag-i-start tayo. Huwag kang pupo ka. Nakaban ka ngayon sa pagpalo-palo ha. Subukan ako pumalo dyan, papaluhin kita. Ngayon, di ba nag-start tayo? Yes. Ayaw naman umandar ng monitor natin. Sabi ko kanina, buti na lang, nandiyan Sir Junkie, may mag-control sa atin ngayon. Abay, ayaw naman umandar ng monitor. Buti tinawagan nila si Sir Antonio. Shoutout kay Sir Antonio ha. Sir Tony, On call talaga to si Sir Antonio eh. At may mga pinagawa lang si Sir Antonio. Kaya kayong may mga Mongol grade 2, may mga eraser, wag niyo itatapon yan ha. Kailangan niyo sa RAM ng computer yan. Oo nga. Di ba? Binubura yan eh. Binubura yan. Yan. Kaya, pero salamat sa Panginoon na nandito tayo ngayon. Amen. Bago ang lahat, luma maiba. Bago ang lahat, happy birthday Sir Jow. Hindi ko na tuloy nabati si Sir Jow kanina sa Baptist Lunch eh. Babatiin ko nga sana eh. Happy birthday Sir Jow. And Doctrine sa aking bayaw, si Ensign Tumanda. Si Samuel, yan. Wala kasi Facebook to eh. Messenger Sam, lang to baka eh. naman Sam, nakalive. Pakisabi na lang, Mami. Shoutout sa'yo, Mami Shobe. Pakisabi, binati ko siya sa live. Alright, so at sa lahat pa na nagbe-birthday. Kay Ma'am Digil Olmilio, asawa ni Pastor Lope. Yan. Happy birthday din po sa inyo. Okay? At again, magandang gabi. Team Focus. At tuloy-tuloy tayo at habulin natin yung 9:30. So ito pa isa. Kanina pa pala naka-live to. Di man lang sinasabi sa atin. Ano ba? Masyado na. Nadala kasi ito sa pukpuk eh. Grabe talaga kanina. Pag gano'n niya, pong! Shutdown lahat eh. Tapos, alam mo sabi ni Sir John kanina, sabi niya, nawala! Nakagano lang siya. Nakita ko tuloy-tuloy ako magsalita. Hindi mo kasi yung pangyayari. Hindi tuloy-tuloy ako magsalita. Habang nakatingin ako dito sa monitor ko, nakita ko yung nakagano na lang ako sa monitor ko, tapos umiikot-ikot na lang yun. Sabi ko, anyari? Tapos tumingin ako sa kanila. Sabi ni Kuya Jan, nawala!
buti din na sa Sante. Buti din na si Sante. Ay, di naman. Ay, nako. Talagang, alam nyo, paano, pakibantay-bantayin yung kanang kamay niya. Pag pumalo yun, pakipalo yung tao na yan. Maraming tao sa likod mo, tanda mo, papagulpi kita dyan. Nawala. Yun lang yung nangyari. Well, anyways, kahit ganyan, masaya pa rin tayo. Right? Yan ang tatandaan nyo. Pag team focus talaga, pambira, kahit ano pang kamalian sa buhay yan, kaya natin tuwirin. Alright, so shoutout. Nandiyan dyan ba? May mga nandiyan dyan ba sa Google Meet, Sir John? Gamay mo ba yung PC namin? Yan o. Kaway-kaway muna sa mga nasa Google Meet. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow, amen. Yan, amen. Shoutout sa mga shoutout sa mga stations dyan. At sa lahat ng mga kapatira natin na sumusubaybay ngayon dyan. Alright? Malaking shoutout sa inyo. Thank you. And of course, sa lahat po ng mga nagmo-monitor sa ating Facebook Live, at of course, sa ating Studio Live audience, kaway-kaway muna kayo dyan sa mga nasa Studio Live natin. Yan po yung salarin ng pumalo. Yan o. Yung pinakamalapit sa screen. Yan yun. Yan, yung muko. Yan, malaking shoutout sa inyo lahat. And thank you for yung dalawang juniors, paupuin nyo na dyan. Dito na kayo. Sige na, welcome na kayo sa ano namin. Yan, kunyari pa kayo. Lipat na. Kunyari pa kayong faces. Ako lokohin nyo. Naging academy student din ako, oy. Okay, so kaya malaking shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Alam nyo po, ito na ang pinaka-last topic natin dahil shoutout kay Ma'am Cyril at kay nakita ko dito Sir JR Louis Ruiz. At holiday kasi next Thursday. Ay, hindi pala holiday, holiday. Holiday? Oo. Yan ang tinatawag na holy cow. Yan, so kaya yan ang gagawin natin. Wala tayong programa. Cancel. Pati mga Bible study home, cancel yan. Pambira. Alang-alang sa araw na yun. Kaso ang problema, Sir Dominic, wala si Pastor nun. Wala? Oo, wala. Ay, pupunta pala ng ano. Wala na, pinalipad ko. Kakalanding lang ngayon, pinalipad ko na ulit. Agad. Magaling. Oo. Kasi sabi ko, sayang yung sama ng panahon eh. Baka maabutan pa sa lantuluyan. Yes. Kaya sabi ko, babay. Baka i-cancel yung event. Si Jairo na bahala doon sa event na yun. Tama. Sabi ni Jairo, kiss the bride. Kaya ito po yung last Thursday topic natin about there is a generation living in digital Babylon. Amen. Now, my challenge to you ngayong gabi ay are you still living in digital Babylon? Amen. Or are you still planning? Alam mo, Sir Dominic, ang nakakatakot dito pagdating sa mga gantong klaseng topic, yung nabigay na natin lahat. Pero nagpaplano pa rin sila. That's right. Amen. Alam nyo kung meron mang pinakamagandang hanapin na paupahan ngayon, wag yung digital Babylon. Totoo. Kasi alam nyo, wala. Katulad ng sinabi ko sa inyo, pag ang isang tinitirhan mo ay merong crisis dyan na haharapin ka, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Amen. Kapag merong crisis kang haharapin dyan, huwag ka magtatagal dyan. Delikado ka dyan. Delikado ka. Bakit? Lalo na kung ang mawawala sa is crisis of authority. Who will guide you? Diba? Who will encourage you? Who will guide you? Who will encourage you? Paano ka mamomotivate to keep on going? Diba? Amen. Yung so-called motivators mo na tinatawag, they are not real motivators. Yes. Because if they are the real motivators, etong tandaan nyo, it is much better team focus, listen up. It is much better to find encouragers rather than motivators. Yes, sir. Oh yeah, I'm telling you that. Because those people that will encourage you, all their principles na ibibigay sa inyo is based on the Bible. Amen. Sapagkat walang encourager na nag-i-encourage outside the principles of the Word of God. All encouragers are in line always with the Word of God. Kaya yan ang tatandaan nyo, team focus. Ngayon, if you will try to find motivators, they will base their sayings, their wisdom, their proverb, diba? Lahat yan ibabase nila based on their experience. Mm-hmm. At ang nakakatakot dun, if those so-called motivators didn't even know the God na naglumikha sa kanila.
Yes, sir. So, pag hindi nila alam kung sino ang Diyos na lumikha sa kanila, what they will think, Sir Dominic, is that whatever they achieve in life, it's because of them. Amen. Amen. Watch out, papairaling ka niyan sa sipag at tiyaga. Yan, bihira. Kunta mo na, nagdagdagan mo lang ng sipag, sabay tiyaga. All the battles in life, you can win it. Talaga naman yung mga uma-accent pa no? Talagang kaya mo yan. Kasi, ang buhay kasi, like for example, wala ka pa nga sinasabi di ba? Lahat conclusion na wordings na yung sinabi mo. You know agad No, you know agad. Parang, parang mga nagtitestimony dyan. So, ayun, di ba? Yung mga ganun ba? Di ba? So, those are the so-called motivators that I can really say they are living in digital Babylon. Amen. Alam niyo, napakaganda ng topic. It is a wake-up call. Sir Jao, nanonood ka na. Happy birthday sa'yo. Nanonood na Sir Jao. Happy birthday, Sir Jao. Happy birthday, sir. Alam nyo, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Yan yung sinasabi ko When you try to live in digital Babylon, Sir Dominic, eto na yung sinasabi mo na lahat akala mo okay. Lahat akala mo realidad. O tinan mo, Sir Dom. Nanonood naman kami ng mga palabas. Hindi naman kami nakatira sa kuweba diba? Tinan mo mga palabas ngayon. Hindi na natin i-mention yung mga palabas na yan. But what are they trying to picture out ngayon sa buhay ng tao is there is another world. Diba? Pansin nyo ba mga palabas ngayon? That's right. There is another world na on that other side of the world, imaginein mo lang mangyayari. Familiar ba? Nilalaro nyo nga diba? Imaginein mo lang yung isang box na yan. Kaya mong gumawa ng mansyon. Ano mang isipin mo dyan sa box na yan, pwede mangyari yan. Diba? Alam niyo yan, nilalaro nyo nga yan Usong-usong laro yan ngayon Di ba? Saan mo yan makikita? Sa ibang dimension. Di ba? Sa ibang mundo. Pag pumasok ka doon, ang tinuturo, Sir Dominic, tinan mo I will prove to you that they are promoting to live in digital Babylon and all the houses there are for lease. Tinan nyo, Team Focus. Alam nyo kung bakit? Niyayaya ka pumunta doon. And right now, some of you are living there already na. And some of you ay tumitingin sa mga open houses. Diba? Ano ibig sabihin ko? Kung kayo ay may idea sa mga sinasabi ko, you are now wandering on that places. Diba? Sir, wala naman ako doon. But tinan mo kung anong klaseng pamumuhay meron ka ngayon. Amen. Nothing. Maaring masaktan. Maraming masaktan na young people and some of you maybe agree or will disagree with me. It doesn't matter. Again, the very purpose of this program is not to condemn people and not to put anyone to shame, but to help the young people and to wake up the young people. Okay? Of what is happening today. Yan ang dapat nyo kasi makita, young people. Yung present condition ninyo. That if you will be honest to yourselves, a lot of you now are on that generation that lives in digital Babylon. Amen. Diba? Sabi ko nga, ano ang ibig sabihin ng Babylon? Ano ang pinopromote ng Babylon? Yung ikaw ay maging greater than anyone else. Sige, maghanap kayo ng young people ngayon na hindi ko nilalahat but most of them you will find na hindi sila marunong makinig sa authority. Hindi yan magpapatalo, Sir Dominic. Sabihin ko sa'yo, ang pakiramdam nila sila si Einstein Jr. Si Solomon the 53. Yan ang kanilang pakilala sa sarili nila. Bakit? Talagang pag kinausap mo young people ngayon, alam ko yan. Alam mo, dapat ang gagawin. Actually, naisip ko yan Bago mo pa sabihin sa akin yan, naisip ko na yan. Familiar, di ba? Yan yung mga kataga. Hindi, joke lang. Diba? Yan yung mga katagangay na maririnig mo sa bibig ng mga kabataan. Bakit? Because they thought they will be, they should. Hindi nga they will be, Sir Dom, but they should be greater than anyone. Anong pakilala ng Babylon? Anong sabi ng Babylon? May Egypt na mas the best sa amin. Hindi kami papayag. Mas the best kami. Right. Kaya nga anong ginawa nila? Nung alam nila na Egypt ang sikat sa pag-conquer ng mga Israelites sa mga tao ng Diyos, anong ginawa ng Babylon? Pinagka-conquer niya lahat. Bakit? Kasi ayaw nila na may tatalo sa kanila.
right now, as you notice, young people, Team Focus, you are living in digital Babylon. Yes, sir. Kaya nga anong sabi ko sa inyo kanina, anong pinopromote ngayon ng digital age ngayon? Anong pinopromote nila? Isipin mo lang, kaya mong gawin. Di ba? Amen. Meron pa yung mga kataga na nakalimutan ko lang kung paano nila sinasabi ito sa English eh. Pero the concept is, ano man ang iniisip mo, yun ay magiging ikaw. Di ba? So kaya ang daming tamad puro isip lang eh. Wala nang gawa. Manifest. Di ba? Pag iniisip mo daw, pwede ka nang maging ganun. Di ba? Paano kung mali yung naisip mo, ano? Di ba? Ganun ngayon, young people. And sabi ko nga, we're not here to condemn anyone. In fact, huwag kayong mag-isip na kaya namin na-build itong topic na to kasi meron kaming gustong patamaan. No. Tandaan nyo yung sinabi ko dati sa Baptist Lunch. Kapag ang usapin ay salita ng Diyos, imposibleng hindi tayo tamaan. Tayo ha. Man. I'm not excluding myself bilang isang nasa married life na when it comes to the teaching of the Word of God, asahan mo masakit yan. Bakit? This is not your own opinion. Lalo na pag narinig mo pa yung mga verses na every way of man is right in his own eyes. There is a way that seemeth right unto a man, and which seemeth right unto a man. Pag yung mga yun narinig mo, pambira, talagang parang walang kwenta yung pagkatao mo eh. But that's the truth. At sabi ng Bible, and the truth will set us free. Yan ang tatandaan nyo. Yan ang kagandahan dito sa programa natin. Kaya nga sabi ko sa inyo ngayon, if you are still living in digital Babylon, what's your plan? Baha na dyan. May tulok na yung bahay mo dyan. Panay ulan na. Ano pang gagawin mo? Hindi ka pa mag-evacuate? Diba? Mahirap yan. Mahirap kapag pinatigas mo na ang sarili mo na hindi ka naaalis dyan sa bahay, sa lugar na yan. Amen. Huwag mong antayin. Masaklap nito, Sir Dominic, kapag dinimolish ng Panginoon yung tirahan mo. Yes, sir. Yun ang pinakamalala. No? Kaya alam nyo, there, for some Thursdays, 3% na lang. Close na natin yan. For some past Thursday, nag-uusap tayo dito and I think 2 weeks ago, nabanggit ni Sir Dominic about living in a fantasy world. Alam nyo, yan ang gustong pinupromote ng Digital Babylon sa inyo. Yes, to live in your fantasies. Buti pa yung kanta eh. This is the real life. This is no fantasy. Buti pa yun. Di ba? Buti pa yung kanta na yun. Alam niya na yung buhay dapat totohanin, wag fantasy. Di ba? Pero sa mga kabataan ngayon, you are trying to live in fantasy. Kaya sabi ko kay Sir Dominic kanina, Sir Dom, expound mo yan. Maganda makita ng mga young people yan. Ano ba talaga yung pinaka-pino-point out na yan. Kaya, Sir Dominic, please. Yes, sir. Magandang gabi ulit, Team Focus. Alam nyo, Team Focus, ang ganda ng topic natin ngayon, Living in Digital Babylon. And just like what we've been talking about here, sa topic natin, marami sa atin, Team Focus, in-explain na natin dito sa topic natin na bilang young people at anak ng Diyos, you are called na to discern kung ano ba talaga yung pamumuhay sa dito sa mundo, sa digital Babylon, and sa mundo na para sa Diyos. Kasi marami sa atin ang hindi natin napapansin, total nabanggit na ni Sir kanina, ang tinuturo sa atin ng digital Babylon, dapat angat ka. Yeah. Dapat angat ka. Kaya nga nabanggit ko yun noon tinuturo sa atin, kakahanap natin dito, naghahanap tayo ng fake intimacy na nandun lang, napapanood lang natin. Tandaan nyo, Team Focus, uulitin ko yung sinabi ko noon. They are paid to do that. Yeah. Okay? Hindi nila gustong gawin yun, pero binabayaran kasi sila para gawin yung mga bagay na nakikita natin sa social media. And pag di nila ginawa yun, wala silang bayad. Wala silang pay. Okay? Pero itong ating focus, nabanggit kanina ni Sir Maki, in another world. And isa pa doon, pag gusto mong mamuhay doon sa fake intimacy na yun, ng isa sa mga bagay na tinuturo sa atin ng Digital Babylon Team Focus, ikaw ang nasusunod sa mundo na yan. Yun. Ikaw. Okay? Yan ang pangit na tinuturo sa atin ng mundo. And with that, 'di ba, fake intimacy yung hanap natin. Ang isa pang tinuturo noon, 'di ba, fake intimacy, cellphone, laging ang nasusunod dapat ang sarili mo. Ang di natin napapansin, Team Focus, ang tinuturo sa atin, you have to go and prove yourself. Okay? Naintindihan niyo, Team Focus. Maraming young people, I hope naintindihan
nitong sasabihin ko na gusto, ang ganda nun eh. Kakahanap natin ng fake intimacy. Ngayon, gusto nating patunayan yung ating sarili. 'Di ba? Kasi ano yun, nakikita mo yung, may nakikita ka sa cellphone eh. May napapanood tayo sa social media eh. Ngayon, ang gusto mong patunayan, kaya mong gawin yun. Yeah. Kaya mong gawin yung ginagawa nung nandoon sa social media. Ano sasabihin sa'yo? Buti pa to si ano. Buti pa tong vlogger na to. Sana all, gaganong ka pa. So, ngayon, ang hindi natin napapansin din focus, hindi yun ang goal ng Biblia para sa'yo. Hindi yun ang goal ng, ng Diyos para sa'yo. You don't have to prove yourself, Team Focus. Dito pa lang sa topic natin, ever since the first episode ng ating Living in Digital Babylon, you should first build yourself in the Word of God. Sa Bible, sa Biblia. Of course, hindi ka kukuha ng way of living, hindi dyan sa cellphone mo. Di ba? Kaya tayo puro pantasya eh. Biruin mo, nakita mo yung vlogger, ang daming boyfriend, gusto mo rin, marami ka rin boyfriend, kahit lalaki ka. Di ba? Marami sa atin. Mali. O, di ba? Ang dami sa atin, inaasam-asam yung nakikita natin sa social media. Fake intimacy yung Team Focus. That's not a real life. Okay? Fake fantasy nga eh. You should first build yourself sa pamumuhay mo sa mundo, sa Biblia. Tandaan niyo, ulitin ko yun, Team Focus ha. Ang tinuturo sa atin ng Digital Babylon, prove yourself. Prove yourself. Pero in the first place, dapat ang ginagawa mo, you should build yourself first. Build yourself. Paano mo papatunayan yung sarili mo samantalang wala ka pang naitatayo sa buhay mo? Yeah. Naintindihan mo yung Team Focus? Ang hanap natin, fake intimacy. Hanap natin yung nakikita natin sa ano. Gusto natin patunayan na we are something. And in truth, you are still nothing. Yeah. Diba? Kaya sasabihin natin, mundo ko to, ako ang nasusunod. Yan ang gusto natin. Yung mga sinasabi kanina, may mga term pa na naririnig sa Facebook, isekai. Kung alam niyo yun. O, diba? Gustong-gusto nyo, napapadpad kayo sa ibang lugar. Kasi gusto nyo dun sa ibang lugar, ikaw ang nasusunod. Gusto mo may patunayan ka, kaya mong mabuhay na wala. Okay. Gusto mong mamuhay na walang sinusunod. Balik tayo sa sinabi nung first episode. Okay? Crisis saan? Sa authority. Ngayon, dahil sa wala tayong authority sinusunod, ang nangyayari sa atin, gusto nating mamuhay sa mundo na ito, magaling ako, kaya mapakita ko sa buong mundo na ganito ako. Kaya gusto ko yung sinabi ni Sir Maki last week eh, nagbabakasakali. Yeah, imagine natin focus. Dahil sa fake intimacy na hinahanap-hanap natin, nagbabakasakali ka ngayon na sumikat. Kaya kung ano-anong kalokohan ang pinaggagawa mo ngayon sa social media. Bro, naalala ko tuloy yung share kahapon ni Pastor Louie. Bro, nyo yung Team Focus, pagpapalit mo yung, paano na lang kung lalaki yung sinenda niya? Imposible na hindi niya pinagmalaki yun sa mga tropa niya. Yeah. Diba? Hindi ba naisip yun ng babae? Imagine mo, pinagmamalaki mo na meron kang boyfriend dahil sa cellphone mo. Yeah. Yung pinagsisisend mo doon sa boyfriend mo, imposible hindi. Uy, panis ka sa akin, tignan mo yung chicks na to. Tapos pag ano mo, kamukha ni Jairo. Di ba? Panis talaga. Panis talaga. Panis. Literal. Literal. Okay, pero naiintindihan, Team Focus, di ba kayo nahihiya? Ganyan ang ginagawa sa atin ng Digital Babylon. Fake intimacy. We think and we feel that it is good. And yet, ang totoong ginagawa sa atin, you are destroying yourself. Yan ang ginagawa sa atin ng Digital Babylon, Team Focus. Sinisira tayo ng Digital Babylon. Yung ating desire for that fake intimacy, sinisira ang ating sarili. Instead of building up yourself, di ba? Instead na binibuild mo yung sarili mo sa salita ng Diyos, ang nangyayari sa'yo ngayon, Team Focus, pasira. Naalala ko yung sinabi ni
Sa 29, alam ko chapter 29 yan eh. 29 verse 1. Okay? Shall suddenly be destroyed and that without remedy. Instead na tayo ay building our lives, ang nangyayari sa atin ngayon, we are destroying ourselves. We are driving ourselves into destruction. Kasi palagay natin, yung pinamumuhay natin, ito para sa akin to eh. Okay? Minomotivate mo yung sarili mo. Naalala yung sinabi kanina ni Sir Maki, ano ngayon kung marami kang motivation, pero yung goal mo naman, mali. Ang dami mong sinusunod na motivators, pero yung motivators mo, dinadala ka pa rin doon sa maling bagay. Kundi, sorry sana di tayo maano sa Facebook, pero ang ginagawa mo basically, nagpapakamatay ka eh. Team focus, naintindihan yan. You're destroying yourself. Instead na maganda na yung relasyon mo sa mga magulang mo, sa mga teachers mo, sa mga mentors mo, sa nagbi-build, tumutulong sa'yo na maging better version of yourself. Handaan niyo yung team focus. Ang Diyos wants you to be better than yourself. Hindi maging better version nung influencer na nakikita mo. Okay? Yan yung fake, dyan tayo dinadala ng fake intimacy, team focus. Pinipilit natin maging another version nung napapanood natin sa Facebook, sa social media, whatever it is na pinapanood nyo. Kung sino man yung vlogger na yan, kung paano ka gumawa ng kalokohan, kung nakikita mo dyan, kabadingan, biruin mo, pag lalaos na yung kabadingan, maghahanap ka na naman ng bago. Ngayon, nakikita mo sikat si Sir Jack, tsaka si Aura, gusto mo rin magpalagay ng hiwa. Diba? Kasi yun yung uso ngayon eh. Diba? Pinagmumukha tayong sira ulo ng mundo, team focus. We are destroying ourselves by following that fake intimacy. And yet, dapat in the first place, we should be first building ourselves. And what better, where else na i-build natin yung sarili natin, kundi sa salita ng Diyos. Diba? Kaya nga nandito ikaw ngayon, team focus. Kung ikaw man ay napilitan na manood ng Staying Alive, hindi yun tsambahan. Kasi gusto nung nagdala sa'yo, diyan para manood ng Staying Alive, is to build yourself in the Word of God. Hindi sa social media, team focus. Kasi pag binild mo yung sarili mo sa social media, fake ang dadalhin sa'yo niyan. Fake intimacy. Pero walang substance, team focus. Kasi pag nawala na yung trend, okay, pag nawala na yung trend, sasabihin mo, ay, hindi na uso. Gumastos ka na. Ang dami mo nang ginastos. Kamukha mo na yung pinapanood mo sa social media. Parehas na kayo ng buhok, ng forma. Pero ang nangyari, nagwaldas ka lang ng pera. So anong nangyari ngayon? Ang buhay mo sira. Wasak. Hindi maganda yung relationship mo sa mentors mo, to those people that really matters sa buhay mo. And I am so sure, team focus, hindi talaga yun yung desire mo sa buhay mo. Yeah. Hindi talaga, hindi mo nanaisin, team focus, na sabi nga sa Bible, what shall profit a man when he gains the whole world and lose his own soul? Yun yung soul mo, team focus. Yung sinasabi ng soul doon, buhay mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo para sa gawain ng Panginoon. That is your soul, team focus. Diba? Ibis na ini-enjoy mo sana eh. Ini-enjoy mo sana yung Kristiyanong buhay mo ngayon. Ang nag-i-enjoy sa'yo, yung mundo, pinagtatawanan ka. Tignan mo to, parang angat. Parang angat. Pag napanood ka sa Facebook, para tong ano. Tapos magre-react ng haha. Nung nakita mo yung haha, akala nila natutuwa sila sa'yo, pero hindi. Natatawa sila sa'yo, team focus. Yeah. Okay, magkaiba yun ha. Iba yung natutuwa, iba yung natatawa. Kasi yung natutuwa, hindi natatawa yun. Yes. Yung natutuwa, kasi masaya sila para sa'yo. Maganda yung ginagawa mo eh. Pero hindi, iba yung natatawa sa natutuwa. Tama. Ganon ang ginagawa sa'yo, team focus ng Digital Babylon. Ginagawa kang katatawanan, hindi katuwa-tuwa. So instead na you're building yourself, you're destroying yourself, team focus. Yeah. Kaya wag mong hanapin yung fake intimacy, team focus. Wag mong hahanapin yan. Kasi naintindihan ko, meron tayong mga pantasya eh. O, di ba? Yung lala ko tuloy sir sa academy. Di ba? Pag buryo na kaming gumawa ng face, may maririnig na kami sa office.
Hira. Ganun, Magulat na lang kami, may lumilipad na eraser, lapis. Si Cedric magaling dyan eh. Shoutout sa'yo, Buds. Ano, pinaglalaban-laban yung mga ballpen sa office, sa lamesa, I mean. Okay, pero alam ko may ganyan-ganyan. Pero dyan lang yan. Utak lang yan, team focus. Huwag mong ipapamuhi. Mamaya, feeling mo, ikaw na si Superman, tumalong ka galing third floor. Seryoso yun, di ba, team focus? May mga ganyan eh. Feeling nila, pag ginawa na nila yun, they are successful. May mga ganyan tao. They call it nirvana. Kung narinig nyo na yung term na yun. Hindi ko Diba? alam yung mga yan. Sinuro ni Sir Mike eh. Di ba? Nirvana, di ba? Akala nila, they are... Wag yun! Wag yun! Wala Wag yung yun! microphone ka. Wag yun! Wag yun! Okay? They call it, they call it success sa mundo, pero hindi team focus. Kalokohan yun. Yeah. Kalokohan yun, team focus. Pero mo, ang ginawa mo lang kaangat-angat yung sarili mo sa harap ng maraming tao sa mundo. Okay, for example na lang, kanina, si Ma'am Dang, may pinost kanina si Ma'am Dang. Pero mo, akala nung bata nakakatuwa yung ginawa niya, pero minumog niya yung baha. Tapos may baka, nothing beats a Jet 2 holiday. Ang galing nung bata. Pero mo, nasa harap niya yung kanal, tapos yung baha nandito. Ang galing. Ganon ang gagawin sa'yo ng social media, team focus. Akala mo minumumog mo yung kasarapan ng buhay, pero hindi, pinagmumukha kang angat. Pinagmumukha kang angat, team focus. Kakahabol mo dyan sa pantasya na yan. Visit na pantasya yan. Yeah. Hindi yan, team focus, hindi yan. Build yourself. Yun na lang ang isipin mo. Instead na isipin mo na I have to prove myself. No. Before proving yourself, team focus, build yourself first. Okay, build yourself up. And wala nang the best na i-build mo yung sarili mo, kundi sa salita ng Diyos. Huwag mo nang isipin yung mga naririnig mo na nakikita mo dyan sa social media. Kung ilang taong ka man ngayon, meron na siyang kotse, meron siyang house and lot. Naku, team focus. Bastos naman. Bad. yung taong yung team focus, yung nakikita mo na yan, team focus, once na mawala sa kanya yung mga bagay, pag nasira nga yung isa sa mga yun, hindi niya alam paano ayusin. Sigurado yan, yung cellphone niya. Hindi niya lang alam na nagloloko yung messenger niya, bibili siya ng bago. Kasi hindi niya alam paano ayusin. Hindi naman ako gano'n. Iba yung tinutukoy ko. Okay? Yung ginagawa. Ang pwede lang naman niya gawin, i-uninstall, install. Diba? Yung mga basic na gagawin. Pero hindi niya gagawin yun. Feeling niya kasi, he or she knows better than those people that are teaching him. Tama. Samantalang wala talaga. Yan ang isipin mo, team focus. Tayo mga bata. Bata talaga yun. Okay? Okay? Basically, technically speaking, wala ka naman talagang alam. Kaya ka nga nag-aaral sa college, di ba? Yeah. Para meron ka matutunan, tapos yung natutunan mo, yun yung gagamitin mo sa future. Kaya ka nag-aaral, di ba? Ganon din ang ginagawa sa atin ng mga magulang natin. They are teaching us for us to use something in our lives in the future. But lalong-lalo na ang salita ng Diyos, team focus. Di ba? Hindi nagbabago to. Para nga sa future mo to eh. And yet, yung ginagawa mo ngayon, you are destroying your future. Kakahabol natin sa pantasya, team focus. Yan ang ginagawa ng Digital Babylon. Sinisira ang iyong kinabukasan. Instead na maganda, you have yung naririnig natin lagi, ang ganda ng potential mo. 'Di ba? Yung ang ganda-ganda, ang grabe yung potential na pwedeng mangyari sa'yo. Pero pag nasira na yung buhay mo, ang sasabihin mo na, dahil kasusunod mo doon sa Digital Babylon, ang sasabihin mo sa future, sana di ko na lang sinunod, no? Sana di ko na lang, hindi pala ganito. Sana. Puro ka sana. Sana sinunod ko yung Biblia. Sana sinunod ko yung magulang ko. Sana nakinig ako kila Sir Maki. Yan, kila Sir Dom dyan sa Staying Alive. Pero hindi. Ano ngayon ang nangyari?
babalik ka dito sa church, Sir Mac, pwedeng usapin kita, Sir Mac. Mm. Simba. Bigla mo lalapitan yung area leader mo asking for help. Tama. And anong nangyari ngayon sa'yo? Distraction. Sira. Sira ang buhay. Hindi mo na maibawi. Samantalang hindi naman talaga yun yung gusto mo mangyari sa buhay mo, Team Focus. Amen. Kakasunod mo dyan sa social media, sa ano na yan, sa influencer, ika nga ng mundo. Yung influence niya, hindi maganda. Hindi galing sa Diyos. Galing lang dun sa pera. Dun sa mga employers niya. Diba? Yan ang hindi nyo napapansin, Team Focus. Kakasunod natin dyan sa fake intimacy. You don't have, last Team Focus, last. You don't have to prove yourself. First, all you have to do, Team Focus, is first, build yourself up. Yeah. Listen to the Word of God. Kasi yan naman ang paulit-ulit na nating naririnig dito sa Staying Alive. Ever since the very first episode ng program na Staying Alive. Yan ang unang-una nating dapat gawin, Team Focus. Build yourself up sa salita ng Diyos. Hindi sa social media, hindi dyan sa vlogger na napapanood mo. Hindi siya pogi. Okay? Sige, pogi. Pogi man yan, or guwapo man yan, or maganda man yan. Pero yung kagandahan nila, Team Focus, bayad yun. Yung itsura mo, hindi mo na maibabago yan. Baka lalo pang pumangit yan pag lalo mo silang ginaya. Kaya Team Focus, listen. Listen to the Word of God. Listen to your parents. Listen to those that really care for you. Yeah. Kasi sila ang magtutulong sa'yo to be a better version of yourself. Hindi another. Okay, tandaan yung sinabi ko be a better version of yourself. Hindi maging another version of that vlogger. Kasi kamukha mo na siya. Kamukha mo na siya. Pati yung tono, kuwang-kuwa mo na yung tono. Aray ko. Kuwang-kuwa mo na yung tono eh. Aray ka, ano ba? Kuwang-kuwa mo na yung tono. Yung tono ng pananalita, pati siguro yung ginagamit ng toothbrush, gagamitin mo rin na toothbrush mo. Pero hindi yan, Team Focus. Okay, hindi yan. Again, last talaga. Okay? Build yourself up in the Word of God. Wag ka nang tumira dyan sa Digital Babylon. Umalis ka na dyan. Kasi pag nanatili ka dyan, ang habol mo lang lagi, fake intimacy. Fake intimacy. Yan po, Sir Maki. Yeah, thank you, Sir Dominic. Alam nyo, sa totoo lang, it's a great lesson dahil ewan ko Sir Dominic, pero kasi a lot of young people are still trying to, alam mo yun, yung isipin nila na totoo ba yung sinasabi ni Sir Dominic? Alam nyo ito, sabihin ko sa inyo, Team Focus. Pag yan ang sumagi sa isip nyo, alam nyo na nagpapantasya kayo. Diba? Bakit? Sir, amen. Dahil walang alam mong totoo yung sinasabi dito. Bakit? Now, ngayon, sabi ng Bible, you will try to put yourself in a situation na papaniwalain mo sa sarili mo na this is right. Ito yung tama eh. This is what I feel. Yan. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo Digital Babylon will make you believe that you are greater than anyone. And it will make you believe that you are good, you are in a good condition when the truth of the matter is you're not. Yan ang gagawin sa ng Digital Babylon. Kaya nga, tinan nyo, for all those things, lahat na napag-usapan natin, kasi alam mo, Sir Dominic, one thing na pinopromote ng Babylon, nabasa ko sa history is, yung ipapakita niya sa'yo, yung mga bagay na wala ka. And then, papakitaan ka niya ng mga tao na meron yung mga bagay na yon at ikaw, wala ka nun. And then, pag nakita mo yung mga tao ngayon, isa na lang ang mangyayari sa'yo ngayon. Mangunguna na yung inggit. That is what is happening sa buhay ng maraming kabataan yan. Whether you accept it or not, the truth of the matter is, Team Focus, ano man ang situation mo ngayon, it's because of jealousy. Amen. It's because you want to prove something na kaya ko rin magkaroon ng ganyan. Yes, sir. Oh. You will try to put yourself in a situation na naniniwala ako sa sarili ko na kaya kong gawin yan. Naniniwala ako na kaya ko rin maging ganyan. Kaya ko rin sumikat. Kaya ko rin yumaman sa sarili kong pamamaraan. Makinig ka sa akin. Trabaho ka.
Di ba? Makinig ka. Man. Ito yan. Tingnan mo. Pag pinaniwala mo ang sarili niyan, unang tatanggalin mo yung pinag-usapan natin. Crisis in authority. And when it comes to authority, sino ang pinakaunang authority tinatanggal mo? You think it's your parents? No, sir. No, ma'am. The first thing when you experience the crisis in authority, the first authority that you will take out from the picture is God. Pag nawala na ang Diyos sa buhay mo, asahan mo, kahit sino pang authority ang nakalinyada dyan, wala ka nang susundin dyan kahit isa. Bakit? Yung pinaka-pinuno ng authority, tinanggal mo na eh. Kaya nga, yan ang mangyayari ngayon, yung sinasabi ni Sir Dominic, kaya nga fake fantasy. Bakit? Kasi hanggang imagination mo lang. Ang masaklap nga ng Sir Dominic eh. Doon ka lang dadalhin ng Digital Babylon eh. Pag tumira ka sa lugar ng Digital Babylon, lahat yun imahinasyon mo lang. Sa anong sabi ni Sir Dominic kanina, when it comes to itsura, natatawa tayo, nakakatawa pakinggan. Pero alam nyo ba, totoo yun eh. Ang realidad doon, kinopya mo na lahat-lahat yung gupit. Sabi mo, gwapo yun. Kinopya mo yung gupit. Bumili ka ng damit, bumili ka ng gadget na meron sila. Lahat binili mo para magmukhang ikaw yon. Pero pag harap mo sa salamin mo, pangit ka pa din. Oh. Ang masaklap nga yan, sabi ni Sir Dominic kanina, kakahabol mo, pangit ka na, mas talo ka pa naging pangit. Sakit, no? Diba? Ganyan ang maidudulot sa inyo kapag tumira kayo sa Digital Babylon. Because it's all fake. Lahat yan mawawala. Oh, ito nga masaklap niyan. Tingnan mo, Sir Dominic, just one click sa salitang reset, burado lahat. Oh, ang masaklap niyan kapag Diyos ang pumindot sa reset button mo. Doon mo marirealize na Babylon nga. Oh, anong ginawa ng Babylon? They try to reach God by proving themselves na kaya namin gumawa ng tore paakyat ng langit. O, anong ginawa ng Panginoon? Hindi man. O, pag sabi niya dun sa isa, kamusta ka? Sagot sa kanya, wala na. Hindi na maintindihan. Hindi na sila nagkaintindihan hanggang sa ano. Noong nakaraan, Sir Dominic, sinesearch ko eh. Nasa na yung ruins ng Babylon. May mga nagsasabi na meron yung mga pinopost sila na ito yung picture na parang kasi may nakita sila na tower na parang putol. Oh, so yun dinideclare nila na yun. Pero alam mo ba, it's still unknown up to this day. Hindi nila alam kung nasaan. Oh, bakit? Kasi nga it became ruins eh. Bakit? Kasi yan ay patotoo na anuman ang ginagawa natin na tinanggal mo ang Diyos sa picture, walang kakwenta-kwenta yan. And that is what Digital Babylon is promoting nowadays. Tingnan mo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ilan pa sa inyo ngayon ang nagdadala ng Bible sa loob ng church natin? Di na tayo pupunta sa ibang church. Sa church na lang natin. Bagamat maliwanag na sinasabi ni pastor, ng ating mahal na pastor, na yung verse sa screen is not to palit the Bible na meron ka. Bakit? Para saan yun? Sa mga tulong, sa mga senior citizens na hindi na nakakakita ng maayos sa mga maliliit na letra. Para sa mga malalam. It's for the help, for the good. Not for the worst na tatanggalin mo ang Bible mo. Ikaw, young people, ito, size lang ng Bible to. But this is not the Bible. Ito, kahit size, wala kang makikita ang gantong Bible. Ito ang Bible, Cambridge. Ay, sorry. Diba? Yan ang Bible. Diyan mo makikita ang totoong salita ng Diyos. Wala dito. Pero ngayon, anong pinopromote? Makakakita ka ngayon, punta ka dyan sa every nation, sa Cinema 2. Di ba? Yan yung simbahan nila, Cinema 2. Kalahin mo kung saan pinapalabas yung, ay nako. Tapos doon sila magsisimba na. Tataas-taas na kamay, praise the Lord, praise the Lord. Kadiri naman yung mga lumalabas bago sila nagsimba. Imagine nyo yan. Anong lahat? Wala kang makikita bit-bit ng Bible. Ito. Sino yung 1, 2, 3 Jesus? Anong sabi niya doon sa isang bata na nagbabasa ng King James na nakita niya? Believe na believe siya kasi yung King James daw, mahirap daw unawain yun. Pero yung NIV daw, yun daw, pinakamadaling unawain. Di ba? 1, 2, 3. Diba? Tapos background music na
Who am I that the maker of heaven would love me and know me by name? Oh. Pero binabasa niya ano. See that? I'm not a basher. I'm just telling you young people that if you will try to live in digital Babylon, ganyan ang mangyayari sa inyo. Kaya nga sabi ni Sir Dominic, fake fantasy. Now, as we close this, ito lang babanggitin ko sa inyo. In the book of Proverbs, chapter number 17, in verse number 1. Ito ang sabi ng Bible. Better is a dry morsel and quietness therewith than a house full of sacrifices with strife. Now, again, team focus, hindi mo kailangan mainggit kasi sabi ko nga sa inyo, this digital age right now, bibigyan ka niyan ng mga tao at ipapakita niya sa mga tao na kaya mong maging ganito kahit walang Diyos. Exactly, not the words na ganun ang pinapasanasabi nila, but by implication, I know that you will believe na sa sinasabi ko na ito, na yun ang gusto nilang patunayan. Kahit wala yan sila, mama mo, tsaka si papa mo, kaya mo maging ganito? Oh. Kalain mo man, makikinig ka sa mga ganun. No, makikisaw-saw ka sa mga ganyan. And then later on, you will find out. At the end, sabi nga ni Sir Dominic, hindi mo naman sila naging kamuka. Ikaw pa rin yan. Pagharap mo sa salamin, ikaw pa din yan. Pumorma ka man na katulad nila, magpagupit ka naman ng katulad nila, maglahat ng gadget nila, meron ka lahat ng parapernalyas nila sa katawan. Sige, kopyahin mo. At the end of the day, pag uwi mo, ang pangalan mo, Berto pa din. Di ba? At the end of the day, ang pangalan mo, Dodong pa din. Ang pangalan mo, Brony pa rin. Yan pa din ang pangalan mo. Pag uwi mo, Christopher ka pa din, hindi kasi Christina. Magpakilala kang Christina, pero pag uwi mo, Christopher ka pa din. Magpakilala ka sa mundo na Daisy, pag uwi mo, Daniel ka pa din. Naunawaan nyo? That's the reality of life, team focus. Kaya nga sabi ng Bible, mas maigi na yung merong kang kakaunti pero may peace of mind ka. Better is a dry morsel and quietness therewith than a house full of sacrifices. Ay, pambihira talaga naman. Makita mo, ang ganda naman ito. Lahat, lahat ng pinakamaganda nasa lugar na nila. Pero with strife. Anong strife? Gulo. Akalain mo, lahat meron na sa'yo, pero kaya ganyan, young people. You think these things can provide you peace of mind? No. It will not provide you peace of mind. Sabihin ko sa'yo, tinan mo, kaya nga kahit Kristiyano ka, nagko-comment ka eh. Sa dami na pwedeng atupagin, gusto mo makisaw-saw ka rin sa issue ngayon. Gusto nyo, online rambulan kayo ni tatlo eh. Yung dalawa nag-ahamon na ng suntukan. Sama ka doon. Di ba? May tail of the tape na eh. Yung sinabi mong dalawa, Sir Dominic, main event, yung dalawang high government officials natin ngayon. Akalain mo, kaya sabi nga ni Sir Tony doon sa isang post niya, di ba? Dagdag pa kayo sa baha, sa problema. Di ba, bakit? Ang dami ng ganyan, young people, wag ka nang bumilang. Pinakamaganda, young people, check your address. Check mo address mo, baka dito ka nakatira. Digital Babylon. Check mo. Now, pag na-check mo, it's between you and God. Now, if you will check it at diyan ka nakatira, pwede ka mag-evacuate. Tutulungan ka ng Panginoon. Dadaling ka niya sa evacuation center, which is the church. Na pag nakita ka, pag nandun ka sa evacuation center, supposedly, ang matatanggap mo dyan, yung kailangan mo. Pag natanggap mo yung kailangan mo, anong purpose ng evacuation center, Sir Dom? Matulungan kang makarecover. That's the very purpose of this program kung nakatira ka man sa Digital Babylon. We're not here to condemn you. We love you. Sa mga kaibigan po namin na kayo ay naniniwala na tatlo ang creation ng Panginoon, dalawa lang po, lalaki at babae. Now, we're not here to condemn you and to put you to shame. We love you. Tao kayo. Mahal namin kayo. Galit kami. Hindi sa inyo. Galit kami sa kasalanan. Yan. At sa mga young people na dito nakatira, hindi kami naghahanap ni Sir Dominic ng issue sa Facebook. We don't have time for that. Okay? Wala kami. Sige, sino kaya itong tinan mo, yan yung post, No. Wala rin po nagsusumbong sa amin.
Sabi ko nga po, kapag salita ng Diyos, it is direct. Talagang tatalab yan sa'yo. It will pierce, sabi nga sa book of Proverbs, hanggang sa bone marrow mo. To the inward parts of the belly. Bakit? It is sharper than any two-edged sword. Kaya nga, young people, sa lahat na nakapakinig ng programa natin with our topic, there is a generation living in digital Babylon. Check your address. We're not here to condemn you. We will help you evacuate from that place. We're not perfect. Di namin sinasabi, porket kami nandito sa harap, perfecto kami. No, we're not perfect. Ako, honestly, minsan na akong pumunta dyan sa sitwasyon nyo na yan. Pero sa biyaya ng Panginoon, I am what I am by the grace of God. Ganon din si Sir Dominic. Kaya nga, we're here to help you. We love you as member of Team Focus. Sama-sama tayo. Gagaya, dahil samantalahin natin, may pastor tayong nagmamahal sa atin eh. May pastor tayong nagmamahal sa atin, may simbahan tayong tumutulong sa atin, samantalahin natin ang pagkakataon. Let's evacuate digital Babylon. And let's proceed to the reality of life, which is tinuturo ng salita ng Diyos. I hope we've been a blessing for a month sa inyo, Team Focus. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na natapos nating topic na ito. At continue to pray na mabigyan pa tayo ng Panginoon ng mga topic na kung saan gagamot sa pangangailangan ng mga kabataan niya. Tandaan ninyo, coming from our great hero, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kung titingnan mo ngayon, kabataan ang tutumba sa bayan. That's the reality. Okay, marami magagalit sa akin ito pag narinig nila to. Irarally nila ako dyan sa Mindiola. So, isipin nyo, magpasalamat kayo. Ang sinisigaw ninyo, amen, praise the Lord, to God be the glory. Sila, bayad yun, kaya sumisigaw yun. 500 kada sigaw. Diba? Mahina pa yun sa pambili ng Bactidol mo. Kaya ganyan, tandaan nyo. Learn to be be grateful sa situation nyo ngayon, young people. Okay? So again, maraming salamat at we will jump muna sa mga programs natin and magbabalik na lang yung boy shoutout, yung isa binaha. In jet ski na yung motor na nag-jet to holiday. Ganda siya din eh. So, anyways, maraming salamat, Sir Dominic. Magpapaalam na tayo. Yes, shoutout ko nga pala. Unang-una sa lahat, Team Focus, Trusted Timothy, shoutout sa inyo, and of course, sa mga grupo natin dyan, sa Young People, Amen. sa Mondihar Station, magandang gabi sa inyo, sa mga Tribe of God, and happy birthday pala, May. Ayan shoutout ka na, baka magtampo ka pa. Happy birthday, May. And shoutout din pala kay Trixie and kay John Debs. Si May. Si May yung nandyan sa wala ba siya dyan? Baka nandito sa Facebook Live. Okay. Kasi, ayun. Sumayan. Kumakaway ba? Saan? Where the house? Wala. Okay. Pero hindi, nag-chat eh. Nag-chat na nanonood daw siya. Shoutout May. I hope you're watching and happy birthday sa'yo. Sana pumuti ka na. And anyway, shoutout din pala lastly kay Mami. Shoutout sa'yo. Alam mo nanonood ka. Yan, and, amen. Yan po. Amen. Shoutout sa mga nasa Google Meet. Kaway-kaway tayo dyan sa mga stations. Amen. Thank you for being with us this evening. Salamat sa Panginoon. No, ayan yung sinasabi ko, Sir Dominic. Sir John, pakibalik nga ako sa mga Google Meet alone lang muna. Yan, no? Ang daming young people na naipon ngayon sa kadahilan ng walang pasok. Ito yung kanina pang hinahadlangan ng Diablo eh. Yan. Ito sa South Border. Dalawa tayong South Border eh. Yung isa, nakita ko si Brother Jay kanina eh. May mga kasama din si Brother Jay. Yan sa South Border. And then, amen. And then, meron din sa Makati Central. Meron pa sa Makati Central. At tatlo pala. Yan, sila yung Tenerife. Sa South Border din yan. Tapos, Makati Central. Yan, amen. At dalawa. Yung kay Chanel pa yung isa. Brother Joe. Yan. Sige. Yan. Yan. Hindi, South Border na yan sila Aryan. Hindi na yan Makati Central, Sir John. Ano baka? Yan, thank you. Yan, amen. And of course, doon sa Southeast family, doon sa isang tribe natin. Yan, huwag kayong mag-jet to holiday sa labas ng bahay nila, Sir
Sir Rick. Okay. Yan. Libreng resort eh. Libre resort dyan sa Pag-asa eh. Sabi ni Sir Hiner. Pwede to pre-accommodation. Sabi ko kay Hiner, sa'yo na yan. Alright, so yan. Maraming salamat. Of course, yan, sa mga individuals na nasa Google Meet natin, kaway-kaway sa mga nasa individuals na nandiyan dyan sa Google Meet. Amen, amen. Thank you for being with us. Alright? So once again, maraming salamat po at in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, Team Focus Staying Alive, ay ako po ang inyong pong lingkod, Brother Maki, along with Sir Dominic right here, at sa lahat ng bumubuo ng Team Focus, kasama namin dito sa Studio Live audience. We will see you next month on the panibagong episode, only here at your favorite evening program every Thursday. This is Staying Alive. God bless you all. To God be the glory. Thank you po. Thank you. Daniel. Bye-bye, Daniel. Ayun. Uwi na. Yung kaya nila. Daniel. Bye-bye po.